Approve na naman ako guys kay Mr. Cash kahit na advance payment ako sa kanya. Oh, pwede na pala advance payment kay Mr. Cash. So yan guys no, yung sasagutin natin dito sa ating topic ngayon. Kaya naman kung interesado ka, please keep on watching. Okay, let's go. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. So sa topic natin ngayon guys, no, pag-uusapan nga natin itong si Mr. Cash na kung saan pwede na ngang mag-advance payment sa kanya. Oh, wow. Dati kasi guys, no, hindi pwede. Ewan ko lang guys, no, kung sa akin lang ba ito nangyari noon or pati sa inyo rin, kasi talagang nangyari siya sa akin noon nung nag-advance payment nga ako sa kanya na na-reject na ako after kong mag-re-apply sa kanya. Actually guys, no, nakadalawang loan ako sa kanya. First na loan ko is 1,500. Then yung second na re-loan ko is tumaas siya ng 5,500. Then nung nag-advance payment nga ako sa kanya, then sa pang third re-loan ko guys, nung nag-re-apply ako, dun ako biglang na-reject sa kanya. Ilang beses akong nag-re-apply sa kanya guys, umabot pa yata ng 11 na re-apply. Na 11 times guys na re-apply, pero rejected pa din yung aking applications. So that time guys, no, sobrang nabisit ako dito sa applications na to kasi nga, bigla ka ba namang ni-reject kahit na good pair ka sa kanilang applications. And based guys, no, sa research ko about ito kay Mr. Cash, na hindi daw talaga okay na mag-advance payment ka sa kanya. Kahit one day guys, one day before your due na nag-advance payment ka sa kanya, na nire-reject daw itong si Mr. Cash after mong mag-re-apply sa kanya. Gaya guys, no, sa nangyari sa mga kilala ko, na nangyari din sa akin. October last month guys, no, in-install ko ulit itong si Mr. Cash. Na kung saan tinry ko ulit na mag-re-apply sa kanya, malay natin, di ba, magkaroon ako ng chance. Kahit na alam ko naman na malabo na akong ma-approve dito sa kanya. Kasi nga, 11 times nga akong na-reject. So, wala nang chance doon guys na ma-approve ako. But then, tinry ko lang naman last month. And meron po akong vlog sa kanya ha. Sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo lang yan guys. Ayan yung thumbnail niya. Or ilalagay ko lang yung link dyan sa my comment section. So, ayun, na-approve nga ako dito kay Mr. Cash last month ng 3,500. And sobrang nakakagulat yun guys, no, na bigla akong in-approve kahit na 11 times nila akong ni-reject. Anyway guys, sa mga nagbabalak na i-download itong si Mr. Cash, naku guys, no, huwag nyo muna siyang balaking i-download kasi based guys sa aking opinion, personal opinion, hindi pa rin talaga recommended na utangan itong si Mr. Cash kasi sobrang laki po ng kinakaltas niya at sobrang laki ng kanyang interest. Pero for me guys, no, medyo okay pa ng kaunti itong si Mr. Cash compared dun sa mga OLA na 7 days repayment lang. Itong si Mr. Cash guys, no, 30 days yung kanyang repayment term and pwede mong ma-unlock yung 45 days to 60 days na installment niya. Alam nyo ba guys, no, na medyo nakukulitan ako sa mga agent nitong si Mr. Cash. Like kahapon guys, text sila ng text sa akin, nag-remind na due date mo na bukas, ganito ganon. And sinabi guys sa text na pwede na raw mag-advance payment. Hanggang sa tumawag guys yung agent ni Mr. Cash at kinausap ako. Sinabi sa akin na pwede na raw ako mag-advance payment sa kanya. And automatically tataas daw ulit yung credit limit ko kapag nagbayad nga ako sa kanila kahit advance yung payment ko sa kanya. So habang kinakausap ako guys nitong agent ni Mr. Cash kahapon, kinukulit nga ako na baka daw kaya kong makapag-advance payment sa kanya. And tinry ko naman kausapin guys, sinabi ko na baka kaya naman ng 4 PM kung na makapag-advance payment ako. Pero guys, sobrang kulit talaga niya. Sinabi niya, baka kaya sir ng 1 PM. Ganun po kakukulit guys yung mga agent nitong si Mr. Cash. So for me guys, no, nakakairita yung mga ganong klase ng agent. Like sila yung mag-decide ng pagbayad mo kahit hindi ka pa naman overdue sa kanila. So ayun nga guys, no, tinry ko ngang mag-advance payment kahapon dito kay Mr. Cash para masubukan ko kung legit ba talaga yung sinasabi ng agent na kapag mag-advance payment ako sa kanya, tataas daw yung credit limit ko and makakapag-reapply daw ako sa kanya ulit. Kahit na nangyari sa akin dati guys, 'di ba, na nung nag-advance payment ako, na-reject ako after kong mag-reapply. Pero ngayon guys, no, naka-system generated na daw itong si Mr. Cash. So nung nagbayad ako kahapon guys, no, tumaas yung credit limit ko sa kanya from
3,500 naging 10,500 na yung available na credit limit ko sa kanya. And dito nga guys, no, na-unlock ko na rin yung 45 days na installment niya. Like every 15 days guys, yung kanyang repayment. At dito guys, tinry kong i-check yung loan details kapag ginrab ko yung pinaka-highest loan amount na in-offer sa akin, like yung 10,500. At dito guys, sa kanyang details guys, no, yung service fee niya is 1,365 pesos. So ganun guys, kalaki yung makakaltas sa'yo dun sa 10,500. At yung kanyang daily interest rate is 0.55% per day. So, pinaka-interest rate niya guys no, is 2,598 pesos. Yung amount lang guys na ma-receive ko dun sa 10,500 is 9,135 pesos. So, nakaltas na nga guys no, yung 1,365. At yung amount due niya guys no, or yung pinaka-total guys na babayaran ko is 13,099 pesos. So, ganun guys kalaki yung kikitain sa'yo nitong si Mr. Cash in just 45 days. So, yung installment plan ko sa kanya is 4,366 every 15 days. Tinry ko naman guys no, yung pinakamababang offer sa akin ni Mr. Cash na 6,000. At dito sa kanyang loan details guys, yung kanyang service fee is 780 pesos. Yung kanyang interest rate is 1,485 pesos. Yung amount lang guys na ma-receive mo dun sa 6,000 is 5,220 pesos. Yun lang guys yung ma-receive mo. At yung total amount guys na babayar mo sa kanya is 7,485 pesos. At babayar mo siya guys no, ng installment like in 45 days at every 15 days guys no, yung kanyang repayment. So every 15 days guys, yung babayar mo sa kanya is 2,495 pesos. Ganun guys kalaki yung interest at ganun din kalaki guys yung kinakaltas sa'yo itong si Mr. Cash. For me guys no, hindi pa rin okay at hindi pa rin recommended na utangan itong si Mr. Cash kasi nakita nyo naman na sobrang laki ng kanyang kaltas at sobrang laki guys ng kanyang interest. But we're hoping guys no, na sana magkaroon ng changes itong si Mr. Cash. Kung saan yung gusto kong mangyari is sana buo mo nang ma-receive yung amount na uutangin mo sa kanya at sana bumaba na rin yung kanyang interest. Kasi guys no, may kaltas na nga tapos may interest pa na pagkalaki-laki. Isa pa guys no, sa mga ayaw ko dito kay Mr. Cash is sobrang makulit yung kanyang mga agent. Like 2 days before your due, tad-tad ka ng mga text nila, pang-remind sa'yo na ganito, mag-due date ka na sa ganitong day. Tapos tumatawag yung mga agent, kinukulit ka sa tawag na baka gusto mong mag-advance payment, mga ganyan na mga offer nila. Hindi ko alam guys, pero sobrang kulit talaga ng mga agent nitong si Mr. Cash. So yun naman guys no, yung gusto kong i-share sa inyo about dito kay Mr. Cash. Kaya naman sa mga nagbabalak dyan na umutang kay Mr. Cash, guys, pag-isipan nyo munang mabuti bago kayo kumagat sa mga ganitong klase ng loan application. So yun naman guys no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!